Alin po bang tatanggapin o mas kalugod-lugod sa Diyos? Yung tao po bang pusakal na kriminal na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at nagbabalik loob sa kanyang, o yung taong nasa iglesia at nananampalataya sa kanya at sumasamba sa espiritu at katotohanan, subalit nakagawa ng karumaldumal na kasalanan? Alam mo, ano yun eh. Sa bagay, hypothetical yung question mo, sasagutin din kita ayon dun sa question mo, no? Ang taong masama, kahit gaano kasama, pagka nagbalik loob sa Diyos, nalulugod ang Diyos doon. Pakinggan mo sa 15:7 ng Lucas, Lucas. sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Ayon, magkakatuwa sa langit, natutuwa ang Diyos sa isang makasalanang nagsisisi. Mahigit kaysa sa 99 na mga taong matutuwid na hindi nangangailangang magsisi. Therefore, comparatively speaking, mas nakakatuwa sa Diyos yung isang makasalanang nagbabalik loob. No? Ngayon, ang tanong mo, hindi comparative dun sa verse na binasa natin. Ang tanong mo, nasa iglesia, sumasamba sa Diyos, sa espiritu at katotohanan, pero gumagawa ng karumal-dumal na kasalanan, yun ba, kalugod-lugod ba sa Diyos yun? Basahin natin ang Ezekiel 3, versikulo 20. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya. Siya'y mamamatay. Tamo? Mapaparusahan yun. Kahit ba nakaanib ka sa iglesia, ang ginagawa mo, karumal-dumal eh. Kaya nga yung si Bernardo Santiago, tiniwalag ko eh. Alam mo kung bakit? Yung asawa ng may asawa, pinakialaman, tapos itinakas, iniwan yung 4 na anak. Tiniwalag namin. Sinalo naman ang iglesia ni Manalo. Ngayon, yun ang ipinapanira sa atin. Ano ba namang klase yung naninira na yun? Tinapon nga namin dito yun dahil tarantado yun eh. Kaya, kahit matuwid ka, pag gumawa ka ng mali, hindi ka lugod-lugod sa Diyos yun, kapatid. Muth and academic ng mali yun. Hindi tama, hindi ka lugod-lugod. Okay na, kapatid?